Daig ng maagap ang masipag. Tila ganyan na ilalarawan na ang taktika ng PDP laban. Hindi pa man kasi nakakaupo ang mga nanalong opisyal sa midterm polls, pinaghahandaan na raw ng partido ang 2028 elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. 2028 starts now. Kailangan nilang i-harness yung kanilang mga victory dito sa midterm. Early bird ang PDP laban pagdating sa 2028 presidential polls. Nagdaos sila ng strategic planning seminar nitong nakaraang linggo sa HQ nila sa Maynila. Hindi pa man nakakaupo ang mga lokal na opisyal matapos ang midterm polls. May mga plano na silang balak ikasa para sa susunod na national elections. Sabi ni political analyst Ronald Llamas, kailangan talaga nila itong gawin, lalo na't humaharap ngayon sa major battles ang mga Duterte. Ang habol nila in the immediate ay gawing early lame duck president si PBBM para yung base ni PBBM, lalo na sa mga local, ay mag-gravitate papunta sa kanila. Nakabinbin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara habang nag-request na for interim release ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Chairman din ng partido ang dating Pangulo. Kabilang sa mga dumalo ang mga bigatin sa politika, gaya ni na political strategist Malu Tequia at Paul Dominguez. Nasa lagpas 3 dekada na ang government experience ni Tequia at kilala siya sa mga political analysis at campaign strategies niya. Sa isang Facebook post tungkol sa event, nagpahiwatig siya sa hashtags na they're building a strong political brand at sinabi pa nitong they deconstructed May 2025. Si Dominguez naman, kapatid ni former Finance Secretary Carlos Dominguez. Kilala siya sa public service and development, lalo na sa Mindanao region, at ngayon isa siyang political advisor. Very politically astute yan, no? Very compelling na kalaban yan sa 2028 ng mga Marcos at ng mga Pink. Quiet pero influential daw kung umalalay si Dominguez sa mga politiko. Gaya ng bagong halal na Cebu Governor na si Pambari 4 na tinalo sa isang landslide si Gwen Garcia. Present din sa event sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Labor Secretary Silvestre Bello III na parehong PDP laban leaders. Tinalakay doon ang coalition building, timeline mapping at mga inaasahang output mula sa mga opisyal ng partido. Tingin ni Llamas, balak i-target ng PDP ang usual attacks nila. Una, ang laban sa krimen, food inflation at corruption, lalo na sa national budget. 5 Duterte-leaning candidates ang nanalo sa senatorial race. Nandyan sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Panalo rin ang 2 pambato ni VP Sara na sina Camille Villar at Amy Marcos. Sabi ni Llamas, ilalaban talaga ng kampo na wag nang makarating sa 20th Congress ang impeachment. Una na kasing binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara. At wala pang katiyakan kung sasaluhin ito ng next Congress. Sakaling maakwit ang bise, di pa raw tapos ang laban ng mga Duterte. Yung criminal cases, sinimulan na nila. May case na sa grave threats. Di ba? Na-file yan last year. May pending case ngayon sa DOJ tungkol sa di umano'y kill plot ni VP Sara laban sa first couple at House Speaker. Pinasasagot na rin siya ng Ombudsman kaugnay ng reklamo ng House members tungkol sa confidential funds ng OVP. Sinisikap ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag si PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi tungkol sa mga plano ng partido. Una ng pansamantalang bumaba sa pwesto bilang PDP Laban President si Senator Robin Padilla para makapag-focus siya sa pagiging legislator. Hahaligi muna sa posisyon ang youngest son ni FPRRD na si outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Wala pa mang tiyak na standard bearers ang PDP para sa 2028, pero pagtitiyak ni Llamas, magiging strong fight ito para sa mga Duterte. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.